2:14 ng madaling araw sa Riyadh nang magping ang telepono ni Maria Clara. Pagod na pagod siya, ang mga kamay na nag-scrub ng mga tile sa buong umaga ay namimigay pa rin at ang amoy ng bleach ay nakaukit pa sa kanyang balat kahit naligo na siya. Gusto na niyang matulog, gusto niya lang pumikit ng 10 oras at kalimutan ang lahat. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, Ate Rosario Buenaventura, hindi siya nag-atubili. Buksan ang messenger. 1 linggo na silang walang matagalang usapan dahil magkasabay na overtime. Walang salita ang ipinadala ni Ate Rosario. Larawan lang. Una, isang Honda City, pula, bago, makintab, nakaparada sa harap ng isang bahay na kilala ni Maria Clara sa bawat sulok. Ang bahay na siya mismo ang nagbabayad ng amortization. Bawat buwan, walang palya, 7 taon. Ikalawa, si Bernadette at Rolando, nakayakap, nagngingitian. May neon lights sa likod nila. Caption nila ay nagsasabing, Family Vacay, God is good. May mga cocktail sa kanilang mga kamay. Boracay, kailanman hindi pa napunta roon ni Maria Clara sa buhay niya. Ikatlo, at dito huminto ang hininga niya, si Nico, ang kanyang anak. 14 na taong gulang, payat, nakaputing t-shirt na may kupas na bakas ng paghugas, nakaupo sa isang maliit na mesa sa likod ng bahay. Sa plato niya, kanin at toyo. Wala nang iba. At sa background ng larawan, kitang-kita ang nagliliwanag na sala para sa ibang tao. Nahulog ang telepono. Tumilapon ito sa sahig ng kwarto niya. Maliit na kwarto, isang kamalang, isang kabinet, isang bintana na nakatingin sa pader ng kapitbahay. Narinig niya ang tunog ng landing, ang malamig na paglagpak ng plastik sa tiles. Hindi siya gumalaw agad. Sa labas ng bintana, may ulan. Sa Riyadh, ang ulan ay bihira, isang bagay na hindi inaasahan, isang bagay na parang hindi dapat mangyari doon. Ngunit bumubuhos ito ngayon, malakas, nagtatambol sa manipis na bubong ng gusali. Tulad ng kanyang dibdib, yumuko siya. Pinulot ang telepono. Buo pa rin ang screen, mahal niya yung screen protector, 500 piso ito, nagtiis siya ng 3 araw na walang ulam para mabili. Binuksan niyang muli ang messenger. Tiningnan muli ang 3 larawan, 1, 2, 3. Unti-unting binasa ng kanyang mga mata ang bawat detalye, ang plato ni Nico, ang maninipis na balikat ng kanyang anak, ang pagkakaiba ng liwanag sa sala at ang kadiliman kung saan siya nakaupo. 7 taon ng remittance. 7 taon ng, okay po kami, ate, alagaan mo sarili mo. 7 taon ng, itinutuon namin sa pag-aaral ni Nico, kanin at toyo. Lumabas ang isang mensahe mula kay Ate Rosario. 1 linya lang. Clara. Nakita ko ito sa Facebook, public yung grupo, pakicheck ang pangalan. Tiningnan niya ang link, isang grupo. OFW Families of Lucnene City, Updates and Blessings, daan-daang miyembro. At ang mga larawang iyon ay nakapost ng isang account, si Bernadette mismo. May nagbago sa loob ng dibdib ni Maria Clara. Hindi ito galit agad, mas malalim ito, mas malamig. Parang ang isang bagay na matagal nang umaapoy ay biglang natuyuan ng hangin at naging bato. Nag-type si Ate Rosario ulit. Kami dito, kung kailangan mo, anong gagawin mo? Matagal na hindi sumagot si Maria Clara. Tiningnan niya ang ulan sa labas. Hindi niya ugali ang umiyak. Sa 7 taon, nalaman niya kung paano itago ang mga luha para sa gabi, para sa kwartong walang nakakarinig. Ngunit ngayon, kahit ayaw niya, may isa-isang tumulo sa kanyang pisngi, mainit, mabilis. Parang nagmamadaling lumabas bago pa siya mapigilan. Pinunasan niya ito gamit ang manggas ng kanyang damit. 1 segundo lang ang inilaan niya para sa luha. Pagkatapos, sinarhan niya ang Facebook at binuksan ang airline booking app. Ang mga daliri niya, masakit pa rin, namumuo pa rin sa kuko mula sa bleach, nagsimulang mag-type sa search bar, Riyadh to Manila, earliest available. Ngunit hindi pa niya namamalayan ang mga daliri niya, natigil sila sa kahit saan lang sa pagitan ng search at confirm dahil biglang lumabas ang larawan. Hindi ito larawan mula sa Facebook ni Bernadette. Ito ay larawan sa loob ng kanyang isipan, malinaw, matunog, makulay. Isang alaala na hindi niya hiniling na bumalik, ngunit ngayon ay nandito na at hindi na siya makapagtaboy. 10 taon na ang nakakaraan. Kwarto numero 3, Barangay Pag-asa Elementary School. Amoy ito ng sirang krayon at usok ng sigarilyo mula sa kalsada sa labas. 2 amoy na hindi magkasama, ngunit palagi siyang nandoon kapag nagtuturo siya. Kaya nalaman na ng kanyang katawan na ang kombinasyon na iyon ay nangangahulugang umaga at trabaho at tahanan. Ma'am, bakit po walang baon si Rodel?
Ang nagsalita ay si Luisa, 8 taong gulang, nakapunit na sapatos, ngunit laging may tuwid na upo, palaging pansinin ang hindi pansinin ng iba. Tiningnan ni Maria Clara si Rodel sa sulok, nakatingin lang sa kanyang mesa. Tiyan niya ay tumutunog, naririnig niya ito mula sa harap ng silid-aralan. Ibinaba niya ang kanyang tsyok. Dinukot niya ang kanyang sariling merienda mula sa drawer, isang tinapay na pandesal at isang plastic bag ng gatas. Inilapat niya ito sa mesa ni Rodel nang walang salita, nang walang malaking kilos, parang routine lang. Ma'am Clara, ikaw na naman, bulong ni Luisa. Sige na, mag-aral na tayo, sabi ni Maria Clara. Ngumiti siya, bumalik na sa pisara, iyon ang kanyang araw-araw. 35 estudyante, mga 10 piso ang sahod bawat araw pagkatapos ng bawat bawas. Sapat lang para sa isang tao, ngunit hindi siya nag-iisa. Si Nico ay 7 noon. Mapula ang pisngi kapag tumatawa. Suot ang uniform na may palaging nakabukas na baton sa leeg. Kahit ilang beses niya itong isarado, pagbalik niya, bukas na naman. Parang simbolo ng kanyang kagustuhang lumaya kahit saan. At si Aling Nena, ang kanyang ina, nagsimula na noon na huminto sa paglalakad ng maayos. Sinabi ng doktor na arthritis, posibleng lumala, kailangan ng maintenance na gamot, bawat buwan. Ate, sabi ni Bernadette isang gabi, nakaupo sa harap ng kanilang maliit na lamesa, hawak ang isang papel. May nakita akong job posting, Saudi Arabia, live-in domestic helper. Tumingin si Maria Clara sa papel. Napakaraming salita, ngunit ang numero ay malinaw. 3 beses ng kanyang buwanang sahod bilang guro. Libre ang bahay, libre ang pagkain. Ako? Tanong ni Maria Clara. Ikaw, mas magaling ka mag-Ingles, mas matiyaga ka sa trabaho? Ate, pakinggan mo muna ako. Nagkapit si Bernadette sa kanyang kamay. Iyak na ang kanyang mga mata kahit hindi pa tumatulo ang luha. Si Nanay, ang gamot niya, hindi na kaya ng sahod mo. Si Nico, malapit na sa high school. Ikaw ang pinakamagaling sa ating lahat, ate. Kung may makakatulong kay Nanay at kay Nico, ikaw yan. Matagal na hindi nagsalita si Maria Clara. Sa labas ng bintana, narinig niya ang mga bata sa kalsada, tumatakbo, humahalakhak, walang alam sa mga bagay na pinag-uusapan ng mga matatanda. At si Nico, tanong niya sa huli, mababa ang boses. Alagaan namin siya. Ako at si Rolando, magtiwala ka sa akin, ate, kadugo tayo. Kadugo tayo. Ang 3 salitang iyon, parang pangako, parang dasal, parang kontrata na hindi na kailangang isulat pa. Tinanggap niya ang trabaho. 3 linggo bago siya umalis, pinaghandaan niya ang lahat ng maingat. Ang paraan ng isang guro na nagpaplano ng lesson. Sunod-sunod, walang nalilimutan. Ang titulo ng lupa, inilagay niya sa isang puting sobre, nilagyan ng scotch tape sa 3 gilid at itinago sa loob ng kanyang lumang Webster's Dictionary na nakaupo sa itaas ng aparador. Para kay Nico, ang nakasulat sa labas, huwag bubuksan ng iba. Tinawagan niya ang remittance center, nakiusap na ang pangalan ni Nico sa pamamagitan ni Bernadette habang menor pa siya ang nakalista bilang beneficiary ng lahat ng padala. Bawat buwan, hindi maaaring baguhin nang hindi niya pinapayagan. At pagkatapos, dumaan siya sa paaralan, isang Biyernes, matapos ang klase. Si Perla Domingo noon ay bata pa rin, hindi pa principal, assistant teacher pa lang, 28 taong gulang, may maikli at matalim na mata na palaging mapansin ang lahat. Perla, sabi ni Maria Clara, nandoon ka kapag kailangan ni Nico. Alam ko busy ka, pero alam ko na, Ma'am Clara, ngumiti si Perla. Saan ba siya pupunta? Hindi naman siya aalis. Ikaw din, huwag ka aalis. Tumawa si Perla ng konti, ngunit may taimtim na tanda sa likod ng tawa na iyon, isang pagtanggap ng responsibilidad na hindi binigay ng opisyal na papel. Sa umaga ng kanyang pag-alis, naghintay ang jeepney sa tapat ng bahay. Pula ito, may God bless na nakasulat sa harap sa dilaw na litrang kumikislap sa sinag ng araw. Ang driver ay nagtuuturutot na kahit maaga pa, niyakap niya si Nico. Sandali lang dahil alam niyang kapag pinalawig niya, hindi na siya makakaalis. Babalik ka, Mama? Tanong ni Nico. 7 siya, hindi pa niya lubos na naiintindihan ang distansya. Oo, sabi ni Maria Clara. Babalik ako. Sumakay siya sa jeepney, doon na siya nakaupo, sa pinakadulo, sa tabi ng bintana, hawak ang kanyang maliit na bag. Sa loob ng bag, may sobre, at sa loob ng sobre, isang retrato, si Nico, naka-uniform, ngumingiti, ang iisang nakabukas na buton sa leeg na hindi pa niya napapansing tanda ng kalayaan. Habang umaandar ang jeepney, dinukot niya ang retrato. Itinago sa kanyang dibdib, malapit sa puso, literal at hindi metaporikal, at hindi siya lumingon.
Ngunit hindi niya alam na ang retratong iyon, ang maliit na larawan na inisip niyang pananatilihin siyang malakas, ay ang magiging tanging bagay na maaalala niya kung bakit siya nagpadala ng nagpadala, at kung bakit 7 taon pagkatapos wala sa lahat ng pera niya ang pumunta sa batang ngumingiti sa retratong iyon. 7 taon, hindi siya nagbilangin ng mga araw. Nagbilang siya ng mga ikalima ng buwan. Ang ikalima ng buwan, iyon ang araw ng padala. Western Union, laging Western Union, 3,000 real tuwing buwan, walang palya. Kahit may buwan na ang kanyang sahod ay nabawasan dahil may pautang sa employer. Kahit may buwan na kumakain siya ng tinapay at dilatang sardinas para 3 araw bago sumapit ang susunod na sweldo. Kahit may gabi na ang tiyan niya ay kumukulo sa gutom at ang kanyang isip ay nag-iisip ng lahat ng dahilan para iskip ang isang buwan, isang beses lang para sa sarili niya, ngunit sa umaga ay pumunta pa rin siya sa Western Union at iniabot ang lahat. "Naisend mo na?" Laging tanong ni Ate Rosario pagkatapos. "Naisend na," laging sagot niya. "Kumain ka na?" Sagot niya, nakangiti lang. Iyon ang ritmo ng kanyang buhay sa Riyadh. Paggising, trabaho, pagtulog. Pagtulog, trabaho, paggising. At tuwing ikalima, ang padala. Tulad ng paghinga, hindi pinipili, ginagawa lang dahil kailangan. Ang mga tawag naman, iyon ang ibang kwento. Noong una, 1 oras tuwing linggo, maririnig niya ang boses ni Nico, mabagal pa ang pananalita dahil bata pa, 7 taon, 8 taon, nagsasalita ng mga maliliit na kwento tungkol sa klase, sa kanyang teacher, sa isang langgam na nakita niya sa pinto ng bahay. "Ma, may nakita akong puting langgam. Totoo bang malas iyon?" "Saan mo narinig iyon?" "Sa kapitbahay." Pero sinabi ni Tita Bernadette na wala namang masama. "Tama si tita mo. Huwag kang matakot sa ganyan, anak." Doon pa nakikinig siya sa bawat salita. Doon pa na isasabulo niya ang mukha ng bata sa kabilang linya. Ngunit unti-unti ang 1 oras ay naging 30 minuto. Laro pa si Nico. "Ate, hintayin mo muna." Natutulog po si Nico. Nag-aaral. Busy, tinanggap niya ito. Nagbibinata na ang bata, natural lang na mahirap hilahin sa telepono. Natural lang. Ganoon ang mga bata, kapag lumalaki, nagiging tahimik, nagiging malayo. Sinabi niya ito sa sarili niya ng maraming beses hanggang sa naniniwala na siya. Ang Facebook naman ni Bernadette, doon din siya naghahanap ng mga bakas ng kanyang pamilya. Noong una, mga litrato ni Nico. Birthday, Pasko, unang araw ng pasukan. Sapat para sa kanya. Ngunit sa 3 taon, nagbago ang mga litrato. Bagong sala set, malaki, puti, leather. Gift daw ng office mate ni Rolando, sabi ni Bernadette nang tanungin niya. "Nagretiro na kasi, ibinigay sa amin." Pumunta sila sa isang restaurant sa Lucena, may ilaw-ilaw, mamahalang hitsura. "Malungkot lang, ate, minsan lang naman." At noong 7 buwan ng 4 na taon, ang pinakamalaking litrato, ang birthday party ni Christine, ang anak ni Bernadette. May photo booth, may catered food. May malaking cake na 7 ang palapag, 7 taon noon ang bata. May banner na nakasulat ang pangalan ni Christine sa ginto. Doon tumigil si Maria Clara sa pag-scroll. Tumingin siya sa kanyang silid sa Riyadh, ang maliit na kwarto na ibinabahagi niya sa 2 ibang kasambahay. Ang kanyang higaan, isang makapal na banig, isang unan na kupas na ang pula, isang maliit na plastik na lalagyan ng kanyang mga gamit. Tinawagan niya si Bernadette. "Ate, maganda ang party ni Christine." "Oo naman, ate, nagtipid kami ng matagal, kaya namin." "Saan kayo nakakuha ng pera?" "Ate naman, bakit ganyan ang tanong? Nagtipid kami ni Rolando. Hindi naman kayo ang tanging kumikita sa mundo, ate." Napahiya siya, nagsorry pa siya, kadugo. Paano niya hindi magtitiwala sa kadugo? Iyon ang pinakamasamang ugali ni Maria Clara, ang magtiwala dahil hindi siya matakot na magkamali, hindi dahil siya ay tanga, kundi dahil ang pag-aalala ay mas masakit pa sa tiwala. At 7 taon siyang nabubuhay sa sobrang liit na puwang ng puso para sa sakit na hindi kaya. Kaya pinigilan niya ang lahat ng tanong. Itinago sa kanyang dibdib kasama ang retrato ng bata. Hanggang sa isang gabi, 3 taon na ang nakakaraan, nagtatrabaho pa siya nang tumunog ang kanyang telepono. Hindi sa numero ni Bernadette, unknown number. Sinagot niya, "Ma," ang boses, payat, maingat, parang sinasalita sa mababang tinig para hindi marinig ng iba. "Nico, bakit hindi ka tumatawag sa telepono ni tita mo?" "Sino ang telepono ito?" "Sa kaklase ko po ito." "Ma," maikli ang tigil. "Okay ka lang?" Iyon lang, 3 salita. Ngunit sa paraan ng pagtanong, sa ingat, sa baba ng boses, sa po na hindi niya kaugalian kapag kausap ang ina niya, naramdaman ni Maria Clara ang isang bagay na tumigil sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ito.
Okay naman ako anak, ikaw, kumakain ka ng maayos? Oo po. Okay. Mag-aral kang mabuti ha, para mabayaran mo ang lahat ng pinaghirapan mo. Boses ng bata, ngunit tunog ng isang taong mas matanda na. Anak, ingat ka, ma. At naghangap na ang linya. Matagal na hinawakan ni Maria Clara ang telepono. Ang aircon ng silid ay humuhuni ng dahan-dahan at sa labas ng bintana, ang Riyadh ay nagniningning sa ilaw ng gabi, malayo, maliwanag, at ganap na walang kinalaman sa kanya. Dapat siyang magtiwala sa kanyang pamilya. Iyon ang sinabi niya sa sarili niya ng gabing iyon. Ngunit ang boses ng bata, ang okay ka lang, ma, ay hindi umalis. Nanatili ito sa gilid ng kanyang isip tulad ng isang pinto na halos sarado, ngunit hindi ganap na nakasara. Nang sumunod na umaga, ang langit sa Lucena ay parang isang basang damit na hindi pa nauubos ang tubig. Bumubuhos ang ulan, hindi ang mahinahon, malamig na ulan ng Maynila, kundi ang mabigat, maalat na ulan ng Quezon, ang tipong nagpapaalaala sa iyo na ang dagat ay hindi malayo. Lumabas si Maria Clara sa Lucena Port ng alas 9 ng umaga, 2 maleta ang hawak, isang maliit na shoulder bag na nakakabit sa kanyang katawan tulad ng isang bagay na ayaw niyang bitiwan. Wala ni isang tao na naghihintay sa kanya. Iyon ang plano niya. Walang abiso, walang text, walang tawag. 7 taon. 7 taon nang papauwi na ako na hindi niya sinabi noon sa tamang oras. Ngayon, nandito na siya at hindi siya handang sabihin sa sinuman na paparating siya. Ang amoy ng daungan, langis ng bangka, asin ng dagat at ang matapang na usok ng sigarilyo ng mga manggagawa sa pier ay tumama sa kanya ng buo. Pumikit siya ng 1 segundo. Dati, ayaw niya sa amoy na ito. Ngayon, parang kumakanta ito. Nag-tricycle siya papunta sa Sitio Mabini. Ma'am, san kayo? Tanong ng driver, nakatingin sa kanyang mga maleta. Mabini lang po, taga doon kayo, sandaling hinto. Dati, hindi na nagtanong ang driver. Baka nakita niya sa kanyang mukha na hindi ito ang tamang oras para sa kwento. Habang dumadaan sila sa mga pamilyar na kalsada, tumingin si Maria Clara sa labas. Ang bata-bata pa siyang guro rito, naglalakad sa mga daan na ito ng alas 5 ng umaga. Dala ang mga papel na dapat itama. Ang mga tindahan, ang simbahan, ang elementary school na kinaronan niya ng 10 taon ng kanyang buhay. Lahat nandoon pa rin. Kauntay lang ang nagbago. Siya ang nagbago. Pagdating sa tapat ng sari-sari store ni Mang Carding, binayaran niya ang driver at hinila ang kanyang mga maleta sa basa-basang daan. Ang ulan ay nagpapatuloy, mabigat sa kanyang mga balikat, mainit pa rin ang hangin sa kabila ng buhos. Ilang metro pa lang ang layo nang makita niya ang bahay. Tumigil siya. Ang bahay na ipinatayo ng kanilang ama ng bato at kahoy, simpleng bungalow na puti ang pintura, na iyon ang tinanggap niya nang umalis siya 7 taon na ang nakakaraan, ay hindi na iyon. Bagong tiles ang harapan, kulay abong marmol, ang klaseng nasa mall ka lang makikita. May gate ng bakal na may intercom sa tabi, may maliit na kamera sa itaas. Sa loob ng bakuran, may mga halaman na maayos na nakaayos, ang tipong may nagbabayad para panatilihin. Nakilala niya ang lupa, nakilala niya ang hugis ng bakuran, ngunit hindi niya nakilala ang bahay, na natili siyang nakatayo. Hindi niya alam kung gaano katagal. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang tubig ay dahan-dahang pumasok sa kanyang sapatos, ngunit hindi niya ito naramdaman agad. Kaya pala tuwing nagtatanong siya, kamusta ang bahay? Ang sagot ay laging maayos lang, okay lang, maganda naman. Kaya pala tuwing nagpadala siya ng karagdagang libo para sa emergency na ayos ng bubong o problema sa gripo o bagong banyo para kay nanay, lahat ito ay lumabas hindi bilang pangangailangan kundi bilang kagustuhan, kanilang kagustuhan. Pinakinabangan ng kanilang mga kamay ang pera na kinita ng kanyang mga kamay sa ibang bansa. Nanginig ang kanyang mga kamay, hindi sa ginaw ng ulan. Sa isang bagay na mas malalim at mas masakit kaysa sa galit, ang pagiging tama ng lahat ng pinaghinalaan niya, ang pagtanggap na hindi na kailangan pang patunayan pa ang isang bagay na malinaw na. Clara, lumingon siya. Nakatayo si Mang Carding sa pintuan ng kanyang tindahan. Matanda na siya, mas matanda kaysa sa alaala niya, ang buhok ay puting-puti na, ang mga mata ay mas malalim ang guhit. Ngunit ang tingin niya kay Maria Clara ay hindi tingin ng isang tao na nagtataka kung sino ang nakatayo sa harap ng kanilang kalapit-bahay. Kilala niya siya. At alam niya kung bakit siya nandoon. Matagal na nagtingnan sila, si Mang Carding sa pintuan ng tindahan, si Maria Clara sa tabi ng kalsada, ang ulan sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumabas si Mang Carding. Mabagal ang lakad, parang may pilit niyang tinataglay. Huminto siya 3 hakbang mula sa kanya, tumingin sa bahay ng Villanueva, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa kanya.
Clara, sinabi niya ng mababa. Alam ko na dapat ay matagal na kitang tinawagan. Pasensya na. Tumigil ang buhos ng ulan sa loob ng kanyang ulo. O baka lumalakas pa ito, hindi na niya maalala ang pagkakaiba. Dito niya nalaman na hindi siya nag-iisa sa pagkaalam. Huminga si Maria Clara ng malalim habang naglalakad pabalik sa bahay. Ang susi nasa kanyang palad, malamig, maliit, parang bato. 7 taon siyang wala at hindi pa rin nila pinagpalit ang susi. Baka nakalimutan nila o baka hindi nila iniisip na babalik siya nang ganitong biglaan. Dumating siya sa harap ng pinto. Pinigilan niya ang kanyang kamay sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay isinaksak niya ang susi. Bumukas ang pinto. Ang amoy ng sinanlag na itlog at kape ay sinalubong siya. Mainit ang loob ng bahay, aircon. Napansin niya, may aircon na sa sala. Noon, electric fan lang ang mayroon. Sabi ko nga kay Tricia, hindi naman kailangang mag-upgrade ng phone basta may. Tumigil si Bernadette sa kalagitnaan ng pangungusap. Nakatayo siya sa gitna ng sala. Hawak ang isang tasang kape, nakasuot ng maliwanag na dilaw na duster na mukhang bago pa. Si Rolando ay nakaupo sa malaking leather sofa, bago, mapuputlang kulay abo, nanonood ng flat screen TV na kalahating dingding ang laki. Sa mesa, mga natirang ulam, sinangag na kanin, pritong itlog, tosino. Isang sandali, 2, 3. Pagkatapos ay ngumiti si Bernadette. Ate, masayang-masaya ang boses, ngunit ang mga mata ay kalahating segundo pa bago sumunod. Bakit hindi mo sinabi na papauwi ka? Magpapahandaan sana kami. Tumingin si Maria Clara sa paligid ng dahan-dahan. Ang malaking framed na litrato sa dingding, si Bernadette, si Rolando, ang kanilang 2 anak. Family photo, studio backdrop, formal na damit. Wala si Nico. Ate, okay ka lang? Tanong ni Bernadette, papalapit na. Namumutla ka naman. Okay lang ako, mahinahon ang boses ni Maria Clara. Kahit sa sarili niya, hindi siya makakilala sa boses na iyon. Nasaan si Nico? Maliit na pagtigil, halos hindi mapansin. Nasa likod, natutulog pa yata. Alam mo naman ang mga teenager ngayon. Ate, tanghali na bago gumising. Nasaan? Sa likod. Nagtinginan si Bernadette at Rolando. Sa kwarto niya, sabi ni Rolando, hindi natitigil sa TV. Sa likod, naglakad si Maria Clara sa dulo ng sala, sa makipot na pasilyo hanggang sa maliit na pinto sa dulo. Kahoy na pinto, walang pintura. Dati itong bodega, naaalala niya, dito nila inilalagay ang mga sako ng bigas, ang mga lumang kasangkapan, ang mga kahon ng paaralang wala ng gamit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, maliit ang kwarto, masikip. Ang ilaw ay isang maliit na bumbilya sa kisame, walang shade. Sa kanan ay isang papag, hindi kama, papag, na may manipis na kutsyon at isang lumang kumot na may mga kulay na halos nawala na. Sa kaliwa ay isang maliit na mesa, puno ng mga libro at papel, mga gawa, mga assignment. Sa ibabaw ng mesa, isang maliit na larawang nakadikit sa dingding gamit ang tape. Siya at si Nico sa isang lumang larawan bago siya umalis. Si Nico ay 7 taon pa noon, nakasuot ng puting polo, ngumingiti ng malaki. Si Nico ay nakahiga sa papag, natutulog pa, ang mukha nakalingon sa dingding. Tigilan ni Maria Clara ang sarili niya sa pintuan. 1 segundo, 2. Naramdaman niya ang pagahon ng isang bagay sa kanyang dibdib. Isang bagay na mainit at matalim na parehong hindi mapigilan. Lumabas siya ng tahimik at binalot ang pinto. Ate, kumain ka muna. Nagsimulang magsalita si Bernadette. Sandali lang, malamig ang boses. Banyo muna. Pumasok siya sa banyo at sinara ang pinto. Bago pa man maabot ng kanyang likod ang pader, napaluhod na siya sa sahig. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit nanginig ang kanyang mga balikat sa loob ng 2-3 segundo. Ang maliit na larawan sa dingding ng kwarto ni Nico, tape lang ang nagtataglay, hindi frame, hindi encircled, tape lang, parang takot na matanggal kapag nag-iingay. 7 taon sa isang kwartong dating bodega, sa isang papag na walang maayos na kutsyon. Inilapat niya ang kanyang palad sa kanyang bibig at hinintay niyang lumipas ang alon. Pagkatapos ay tumindig siya. Binuksan ang gripo, hinugasan ang mukha ng malamig na tubig. Tumingin sa salamin. Ang babaeng nakaharap sa kanya ay may matang bahagya pa ring namumula. Ngunit ang linya ng kanyang bibig ay tahimik. Kontrolado. Hindi ngayon, isang malinaw na iniisip. Kapag kumilos ka ngayon, matapos ka nila. May abogado sila. May oras sila para mag-isip. Kailangan mo ng katibayan. Kailangan mo ng plano. 3 linggo lang, 3 linggo. Huminga siya ng 1 beses, 2 beses. Pagkatapos ay ngumiti siya sa salamin. Ang ngiting sapat lang, natural lang, hindi masyadong malaki at hindi masyadong maliit. Bumukas ang pintuan ng banyo. Gutom na ako, Bernie, sabi niya, lumalabas. Magluto tayo.
Ngumiti si Bernadette, tunay na ngiti ngayon, reliyebo na nakatago sa likod ng labis na kasiyahan. Oo naman, ate, magluto tayo ng espesyal. Hindi kailangan ng espesyal. Umupo si Maria Clara sa mesa. Yung simple lang, katulad ng dati. At habang nagkukuwento si Bernadette tungkol sa kung anong ulam ang iluluto, hindi alam ni Bernadette na ang babaeng nakaupo sa tapat niya ay hindi na ang babaeng umalis 7 taon na ang nakakaraan, 3 linggo. Sa loob ng 3 linggo, natutunan ni Maria Clara ang sining ng pagtatago sa loob ng sariling tahanan. Maagang gumigising, bago pa man bumabangon si Bernadette, bago pa man nagpapainit ng tubig si Rolando para sa kape. Labas ng bahay ng alas 5 ng umaga habang malamig pa ang hangin at nagsisimula pa lang mag-ambon ang kalye. Ang dahilan niya, bawat umaga, magpapahangin lang ako, Bernie. Hindi pa ako nasanay sa klima dito. At si Bernadette, antok pa at walang hinala, ay umiling-iling lang at bumalik sa higaan. Ang totoong pupuntahan niya, ang tindahan ni Mang Carding. Doon siya nakikipag-usap. Doon siya nag-aaral ng 7 taon na hindi niya nakita. Ang tindahan ng matanda ay mabaho ng sigarilyo at lumang kahoy. Matagal na siyang hindi naninigarilyo pero hindi niya sinabi ito kay Mang Carding. May respeto sa amoy ng isang lugar na naging saksi sa lahat. Mang Carding, sabi niya isang umaga, hawak ang mainit na tasa ng kapeng ibinigay ng matanda. Isang beses ba na nagutom si Nico? Tunay na nagutom. Huminto ang matanda sa pagpupunas ng istante. Hindi siya agad sumagot. Maraming beses, anak. Ang boses niya ay mahinahon ngunit mabigat, tulad ng isang bagay na matagal nang naghihintay na masabi. Pumupunta siya dito minsan, tanghali, pagkatapos ng klase, nakikinig sa radyo ko sa labas. Hindi nagpapaalam, hindi humihingi, pero alam ko naman. Binibigyan ko siya ng tinapay at condensed milk. Tinatanggap niya nang walang salita. Kahit gaano ito kahirap, hindi siya nagrereklamo. Inilagay ni Maria Clara ang tasa sa mesa, dahan-dahan. Ilang beses? Masyadong maraming beses para bilangin, anak. Sa gabi, kapag natutulog na si Bernadette at si Rolando, bumubukas ang laptop ni Maria Clara, ang lumang laptop na dinala niya mula Saudi na hindi alam ng kanyang kapatid na naglalaman ng lahat ng record. Nakakonekta siya sa bank account, ang account na binuksan niya noong una pang pumunta siya sa ibang bansa, ang account na hiniling niya kay Bernadette na pangalagaan. Hindi na binago ang password. Pagkamali ng taong walang ginagawang mali sa kanyang sariling palagay, binasa niya ang bawat transaksyon. Isa-isa. 3 oras bawat gabi, 3 gabi bawat linggo. Sa loob ng 7 taon, ang kabuuan ng kanyang mga padala ay umabot sa mahigit 2 milyong piso. 2 milyong piso ng buwanang remittance, ng overtime na hindi niya inaangkin, ng mga holiday na ginugol niya sa pagtatrabaho sa halip na pahinga. Ang naitabi para sa kolehiyo ni Nico, wala pang 200,000 piso. Ang natira, nasa bahay, nasa sasakyan, nasa Boracay na hindi niya nakita kahit sa litrato, nakita na niya sa Facebook. Ngunit ngayon, habang naglalakad ang mga numero sa harap niya, mas maliwanag ang lahat. Kinuha niya ng screenshot ang bawat pahina, isa-isa. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi nakita sa screen ng laptop. Natagpuan niya ito sa 3 linggo, isang Miyerkules ng gabi. Nakapasok siya sa kwarto ni Nico, ang maliit na kwarto sa likod ng bahay na amoy lumang papel at guma ng lapis. Si Nico ay nasa eskwela pa. Nakatayo si Maria Clara sa gitna ng kwarto at tumingin sa paligid, sa kaputlan ng dingding, sa makinang na ilaw na wala, sa kama na ang kumot ay nakatiklop ng maayos kahit walang magtuturo. Nagtiklop ng kumot ang isang batang walang ina na nagturo. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hindi dahil sa dasal, bagkus, dahil nakakita siya ng sulok ng isang sobre sa ilalim ng kutsyon, makapal. Gawa sa brown envelope, nakatulad ng ginagamit sa opisina. Binuksan niya ito, mga sulat. Makapal na tumpok ng mga sulat, nakasulat sa maliliit na titik, ang ilang mga pahina ay maliwanag na dati nang naiyak, natuyo, at naiyak ulit. Bawat sulat ay may petsa. Bawat taon may sulat. Mula nang siya ay 7 taong gulang si Nico hanggang sa ngayon. Ma, kumain kami ng monggo kanina. Masustansya raw siyon, pero mas gusto ko pa rin ang tinola mo. Ma, pumasa ako sa math. Sabi ng guro ko, magaling daw ako. Sana nandoon ka para sabihin mo rin. Ma, nagkasakit si Lola. Natatakot ako pero sabi ni Tita Bernie, okay lang daw. Pinagkakatiwalaan ko siya. Bawat sulat, 1 taon ng buhay ni Nico na hindi niya nakita. Binabasa niya ng mabilis. Hindi dahil gusto niyang mabilis matapos, kundi dahil ang kamay niya ay nanginginig at kailangan niyang manatiling makatotohanan. Ang huling sulat, petsa, nakaraang buwan. 1 pahina lang, 1 linya lang sa tuktok ng blangkong papel. Ma, kung babalik ka man,
Huwag kang magalit. Ayaw ko pang mawala ang isa pa. Binuklat niya ang huling sulat ng isa pang beses. Isang linya lang. Isang bata na nagmamakaawa ng hindi nagmamakaawa. Inisa-isa ni Maria Clara ang mga sulat, maingat, parang mga relikyo at ibinalot sa manipis na tela. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang maleta at inilagay ang mga ito sa pinakailalim, malapit sa kanyang dibdib kung saan hindi ito maabot ng sinuman. Kinabukasan, gumising siya bago pa sumikat ang araw. Ang kusina ni Aling Nena ay maliit, isang kalan, isang plansang tabletop at mga palayok na ang tagiliran ay pula-pula na sa kalumaan. Naghanap si Maria Clara ng bigas at nagsimulang magluto. Ang ingay ng tubig sa kaldero at ang amoy ng bagong saing ay puno ng isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Normalidad. Nang bumaba si Nico, nakatayo na siya sa harap ng kalan, hinahalo ang itlog. Scrambled eggs, nakita ko sa ref. Tumingin si Nico sa kanya. Hindi siya sumagot agad. Umupo lang siya sa upuan at hinintay. Kumain sila ng tahimik. Ang kutsara sa mangkok ang tanging tunog. Ganoon araw-araw sa unang linggo. Walang mahabang usapan. Magluluto si Maria Clara. Kakain si Nico. Minsan, sasabihin niyang masarap. Minsan, wala talaga. Pero lagi siyang umuupo, lagi siyang kumakain. At para kay Maria Clara, sapat na iyon. Sa ikalawang linggo, naglakad sila papunta sa daungan. Hindi ito planado. Sinundan lang ni Nico ang kanyang ina nang makita niyang nagbibihis ito. Saan ka pupunta? Maglalakad lang. At sumabay ang bata. Ang hangin mula sa dagat ay maalat at malakas. Hinampas nito ang buhok ni Maria Clara sa kanyang mukha. Naglakad sila nang magkatabing hindi nagtataglay ng distansya pero hindi rin nagtatagpo. Doon ka nagpupunta dati? Tanong ni Nico. Hindi, ngayon lang. Gusto kong makita kung ano ang katabi ng lugar na pinakamalapit ko sa inyo. Huminto si Nico, tumingin siya sa dagat. Malayo naman. Oo, ani Maria Clara, malayo. Sa ikatlong linggo, nakita ni Maria Clara si Nico na nagbabasa sa sala. Isang makapal na libro, pag-aari ng paaralan, nakasulat sa likod ang call number sa puting sticker. Ano ang kwento? Tumingin sa kanya si Nico. Sandali siyang nag-atubili. Isang lalaki na naghihintay ng eroplano sa airport. Pero hindi siya aalis. Nagmamasid lang. Bakit hindi aalis? Kasi ayaw niyang mamiss ang maaari niyang makita kung mananatili siya. Tumayo si Maria Clara at umupo sa tabi niya. Hindi siya nagkomento. Binasa lang niya ang pahina kasabay ng kanyang anak, ang pahina na hindi naman niya alam ang simula. Isang gabing iyon, matapos mapahimbing si Nico, umupo si Maria Clara sa kusina. Binukas niya ang tela at inisa-isa ang mga sulat. Ngayon, dahan-dahan. Ngayon, nang walang dahilang magmadali. Ma, nag-enroll na ako sa grade 5. Nakakatakot, pero sige na. Ma, natutunan ko kung paano mag-fry ng tilapia. Medyo nasunog pero kinain pa rin ni Lolo Carding. Nagsimulang umiyak si Maria Clara nang walang ingay. Ang uri na hindi mo mapipigilan kapag nagsimula na, tulad ng tubig na matagal nang pinigilan ng putol-putol na pipa. Hindi niya pinigilan. Doon sa gitna ng maliit na kusina, sa ilalim ng isang ilaw na bahagyang nagsisimulang kumislap, inilabas niya ang lahat ng 7 taon, ang bawat Pasko na sinalubong niya sa ibang bansa, ang bawat beses na sinabi niyang kaya pa, ang bawat sulat na ibinalot niya sa kahon na akala niyang ligtas. Walang nakakita, walang kailangang maging malakas. Nang pagod na siya, pinunasan niya ang kanyang mukha sa kanyang manggas at inayos ang mga sulat, bawat isa, maingat na tiniklop, maingat na iniayos sa pagkakasunod-sunod ng petsa. At pagkatapos, kumuha siya ng papel. Nakaupo siya nang matagal bago siya nagsulat, nag-iisip, naghahanap ng simula na hindi parang dahilan at hindi parang paghingi ng tawad, kundi katotohanan lang. Sumulat siya hanggang mapula ang kanyang kamay. Nang matapos, inlagay niya ang sulat sa ibabaw ng nakatiklop na mga sulat ni Nico. Maingat na binuhat ang lahat at pumunta sa kwarto ng kanyang anak ng dahan-dahan nang hindi gumagawa ng tunog. Inilagay niya ang mga ito sa mesa. Kinabukasan, pagkagising ni Nico at pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto, nakita niya ang mga ito doon. Ang lahat ng kanyang mga sulat at sa ibabaw isang papel na may sulat kamay na hindi niya sulat. 3 araw bago ang Sabado. Lumabas si Maria Clara ng bahay ng 9:00 ng umaga nang matulog na si Nico at nang wala pang tao sa kalsada. Dala-dala niya ang isang simpleng bag, brown na tela, medyo gusgos na sa gilid at isang sobre na nakatiklop ng maayos sa loob. Ang opisina ni Ginang Perla Domingo ay mabango ng lumang kahoy at bagong kape. May mga crayon drawing sa dingding, mga gawa ng bata, naka-frame ng may pride. Sa sulok, isang maliit na electric fan na umiikot ng mabagal, pabalik-balik. Ma'am Clara,
Tumayo si Perla nang pumasok siya. Hindi handshake ang ginawa niya. Yumakap, umupo sila. Ibinuhos ni Perla ang kape, itim, walang asukal. Alam pa rin niya. Ilang taon na tayong hindi nagkita ng ganito, sabi ni Perla, dahan-dahan. Sana ng mas magandang dahilan. Hawak ni Maria Clara ang tasa pero hindi pa iniinom, mainit. Perla, hindi ako naparito para magreklamo. Hindi rin para humingi ng tulong na parang biktima. Naparito ako dahil may tanong ako na kailangan kong masagot ng maayos. Ano yun? Paano ko maibabalik ang dignidad ko at ng anak ko nang hindi winawasak ang pamilya? Tahimik si Perla ng ilang segundo. Tinitingnan si Maria Clara nang walang paghuhukom, basta tinitingnan lang. Ipakita mo sa akin ang dala mo, sabi niya. Inilabas ni Maria Clara ang sobre. Mga resibo ng remittance, 7 taon na halaga, nakaprint mula sa kanyang online account. Mga screenshot ng Facebook group, litrato ng bagong sasakyan, ng Boracay trip, ng renovasyon na hindi niya alam. At isang sulat kamay na testimonya ni Mang Carding, nilagdaan, may petsa. Binasa ni Perla ang bawat isa. Nang matapos, inilapag niya ito sa mesa at tinapunan ng titig ang bintana. Si Nico, kumusta siya talaga? Payat, tahimik, pero matalino pa rin. Bahagya lang ngumiti si Maria Clara. Katulad niya noon, nang grade 2 pa siya. Ma'am Clara, lumingon si Perla. May PTA meeting tayo sa Sabado. Bilang dating guro ng paaralan, may karapatan kang dumalo. At bilang magulang ni Nico Reyes, grade 8 student ng aming paaralan, may karapatan kang magsalita. Hindi sumagot agad si Maria Clara. Ininom niya ang kape, pait, halos walang init na, ngunit okay lang. Hindi ko gusto ang eksena, sabi niya. Hindi ko rin, pero ang katotohanan, pag hindi sinabi, umuulit. Pagkatapos ng opisina ni Perla, pumunta si Maria Clara sa bangko sa gitna ng Lucena City. Binago niya ang account, bago na ang numero, bago na ang authorized na tao. Ang clerk ay nagtatanong ng mga procedural na katanungan at sumasagot siya ng malinaw, ng walang pag-aalangan. Tapos na ang kisang bahagi. Mula sa bangko, pumunta siya sa opisina ng isang abogado, si Attorney Ramos, referral ng isang dating kasamahan. 2 oras silang nag-usap. Legal na payo para sa financial abuse, para sa custodial rights, para sa dokumentasyon na maaaring gamitin kung kinakailangan. Nang lumabas siya, may hawak siyang isa pang sobre. Ito, legal na. Nang gabi, pumunta siya sa daungan. Amoy asin ang hangin. Malayo sa kalsada, malayo sa ingay. Nagtayo siya sa tabi ng barandilya at tumingin sa dagat. Hindi itim, hindi asul, kundi kulay ng langit na nagpapaalam sa araw. May barko sa malayo na parang tuldok lang, 7 taon. 7 taon na tumingin siya sa ibang dagat, sa ibang langit, at nag-iisip ng bahay na hindi niya alam na nagbabago. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisip ng nakaraan. Nag-iisip siya ng Sabado. Nang mukha ng kanyang anak sa umaga nang makita niya ang mga sulat, ng tanong na hindi pa sinasagot ni Nico, ngunit nandoon na sa kanyang mga mata. Anuman ang mangyari sa Sabado, isang bagay lang ang sigurado sa kanya. Ang susunod na hakbang ay para kay Nico. Hindi para sa kanyang sariling puso na matagal nang nasanay sa pasa. Bumalik siya sa isipan ang huling sinabi niya sa opisina ni Perla bago umalis. Si Bernadette, alam ba niya na estudyante kita noon? Ngumiti si Perla. Hindi mabilis ng ngiti, hindi mahiyaing ngiti, ngiti ng isang taong matagal nang nagtatago ng sagot. Oo, at alam niya rin na hindi ako makakalimot. Maaga pa lang, nandoon na siya. 2 oras bago mag-alas 9 ng umaga, nasa loob na si Maria Clara ng gusali ng Barangay Pag-asa Elementary School, umuupo sa pangalawang hanay ng mga upuan malapit sa bintana. Nakasuot siya ng simpleng puting blusa at itim na palda. Maayos ang buhok, nakaipit sa likod, may ballpen sa likod ng tainga. Tulad ng guro na dati siyang nagpapaliwanag ng mga aralin sa harap ng pisara, bumubuhos ang ulan sa labas. Hindi yung mahinang ambon na kayang pigilan ng payong, ulan na bumubuhos ng parang galit na humahampas sa bubong ng bakal ng gusali at gumagawa ng ingay na halos makapagpalingon sa lahat. Ang buhok ni Nico, nang pumasok sila ay basa kahit may hawak silang payong, bukas ang jacket niya, makulay na asul, amoy halumigmig. Ma, okay ka lang? Umupo si Maria Clara at hinawakan ang kamay niya sandali. Okay lang ako, umupo ka. Umupo si Nico sa tabi niya. Pinunasan niya ang tubig sa mukha gamit ang manggas ng jacket. Hindi nagtanong ng iba. Dumating sina Bernadette at Rolando ng mga alas 8:30. Si Bernadette ay nakamaayos na damit, asul na polo, bagong tsinelas na malinis kahit tag-ulan. Si Rolando ay may hawak na bag na mukhang bago. Kasama nila ang kanilang anak na si Christine na tahimik at nakayuko sa cellphone niya.
Nang tumawid ang tingin ni Bernadette sa pangalawang hanay ng upuan, 1 segundo lang iyon. 1 segundo na sapat para makita ni Maria Clara ang pagbabago sa mukha ng kapatid niya. Hindi takot, hindi galit, isang uri ng pag-aatubili tulad ng taong nakatapak ng mali ngunit hindi pa tumitigil. Nagpatuloy si Bernadette na lumakad patungo sa harap malapit sa kanilang lugar bilang magulang ni Christine. Hindi na siya lumingon. Nagsimula ang meeting ng 9:00. Tinawag ni Ginang Perla Domingo ang lahat sa pagkakasunod-sunod, ulat ng bawat grado, mga programang darating sa Pasko, mga pangangailangan ng library. Normal, maayos. Ang boses ni Perla ay laging maliwanag, kahit sa gitna ng ingay ng ulan sa bubong. Nakinig si Maria Clara. Talagang nakinig, hindi nagkukunwari. Ito ang paaralan na dati niyang pinagtrabahuhang 7 taon. Kilala niya ang bawat sulok ng silid-aralan. Pagkatapos ng ulat ni Perla, sinabi niya, kung may gustong magsalita mula sa mga magulang tungkol sa paaralan, sa ating mga anak, sa anumang isyu na dapat marinig ng lahat, bukas ang pagkakataon ngayon. Tumingin si Maria Clara kay Nico. Ang anak niya ay hindi nagsalita, ngunit sa mata niya, tanong. Malalim, maingat na tanong ng isang bata na matagal nang naghihintay nang hindi niya alam na naghihintay siya. Tumayo si Maria Clara. At habang tinatanggap niya ang tingin ng lahat, ng mga magulang, ng mga guro, ng prinsipal, narinig niya ang mahinang bulong ni Rolando sa tabi ni Bernadette. Mahinang-mahina, para bang sigurado siyang hindi maririnig ng iba. Huwag mag-alala, wala siyang mapapatunayan dito. Ngumiti si Maria Clara, hindi dahil sa galit, hindi para ipakita na handa siya. Ngumiti siya dahil mali si Rolando at ang katibayan niya ay nakalagay sa brown envelope sa loob ng kanyang bag. Maingat na nakatiklop, basa ang gilid sa ulan, ngunit buo pa rin ang laman at alam niya iyon. Lumakad si Maria Clara papunta sa harap ng silid, dahan-dahan, walang madaliin. Ang mga upuan ay nakahanay sa magkabilang gilid. Sa kanan, ang mga guro at prinsipal. Sa kaliwa, ang mga magulang. Sa gitna ng mga magulang, nakaupo si Bernadette, nakatuon ang tingin sa lapag, ngunit nakangos ang bibig. Si Rolando naman ay nakatayo sa tabi niya, ang mga braso nakakross sa dibdib. At sa dulo ng hilera, malapit sa pintuan, si Nico. Hindi siya tumingin sa ina niya nang tumayo ito. Nagsimulang magsalita si Maria Clara. Hindi malakas, hindi mabilis. Parang nagbabasa siya ng kwento sa mga bata, mahinang-mahina, malinaw ang bawat salita. Mayroon akong estudyante noon, sabi niya. Bata pa ako noon, bagong guro. Siya ay laging una sa klase, laging may hawak na libro, laging nakikinig. Ngunit kung minsan, napapansin ko na hindi siya kumakain ng tanghalian. Tahimik ang silid, kahit ang aircon sa sulok ay parang huminto ang ingay. Tinanong ko siya minsan, sabi niya, wala siyang baon. Sinabi ng kanyang magulang na may bigay na siya, ngunit wala. Huminto siya sandali. Sinabi ko sa kanya noon, ang pinakamapanganib na tao sa mundo ay ang taong may alam ngunit tumatahimik. Pagkatapos, tumingin siya kay Nico. Matagal, walang sinabi. Si Nico ay nanatiling nakatungo, ngunit kahit mula sa layo, makikita ng sinuman na nanginginig ang mga balikat ng bata. At pagkatapos, tumingin si Maria Clara kay Bernadette. Direkta, walang galit sa mukha, walang luha. Parang tinitingnan niya ang isang bagay na matagal na niyang alam at matagal na ring naghintay ng tamang oras para sabihin. Sa loob ng 7 taon, nagpadala ako ng pera para sa aking anak at sa aming ina. Isang hininga. Ngayon, gusto ko lang na malaman ng lahat dito. Ang aking anak ay kumakain ng kanin at toyo sa isang kwartong dating bodega habang ang pera na para sa kanya ay ginagastos para sa ibang bagay. Iyon lang. Walang nagsalita. Sa labas ng silid, may umiling na puno. Ang dahon ay nagragasa sa bintana, maingay. Para bang kahit ang hangin ay naghinala ng may sasabihin pa. Tumayo si Bernadette. Ate, hindi totoo. Totoo. Ang boses ay hindi galing kay Maria Clara. Galing sa likod ng silid. Si Mang Carding, nakaupo sa dulo ng hilera, ang kanyang lumang polo ay may kulubot sa manggas, ay tumayo ng dahan-dahan. Isang matandang lalaki na hindi sanay na magsalita sa harap ng marami. Ngunit nagtayo siya. Ako ang kapitbahay nila, sabi niya. 2 taon ko nang nakikita ang batang iyon na kumakain ng 1 beses sa isang araw. Tumayo si Rolando. Mang Carding, huwag kayong makialam. 3 beses ko ring nakita ang bagong kotse na nakaparada sa harap ng bahay. Saglit na katahimikan. At nakita ko ring ang ina ni Nico ay nagpadala ng dilatang pagkain mula Saudi, nakalagay ang pangalan ni Nico sa kahon, ngunit hindi ko nakitang iniabot kay Nico. Isa pa.
Kahit isa, hindi na nagsalita pa si Maria Clara, hindi na kailangan. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng mga tingin ng mga bulong na nagsimulang kumalat sa silid ng mukha ni Bernadette na unti-unting kumukupas, tumingin si Nico sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, ngumiti ang bata. Hindi malaki, halos hindi mapansin kung hindi mo siya tinitingnan. Ngunit tunay. At iyon ang unang beses na naramdaman ni Maria Clara na hindi na siya malayo. Hindi mabilis na lumipas ang mga susunod na araw. Hindi ganoon kadali ang buhay, sinabi na ito ni Maria Clara sa sarili niya bago pa man siya bumalik. Nandoon pa rin sina Bernadette at Rolando sa bahay ng Linggo at ng Lunes. Ang mga kumalat sa barangay ay hindi boto, katotohanan. At ang katotohanan, alam ni Maria Clara, ay hindi sapat para magpaalis ng tao sa isang gabi. Ngunit nagbago ang atmosphere. Ang mga kapitbahay na dati ay nagpapanggap na walang nakita, si Aling Tess, si Kuya Ben sa kanto, ay nagsimulang sumilingaw sa pintuan nila tuwing may lumalabas kay Bernadette. Hindi insultong, nakabukas na salita. Tingin lang. Ngunit mas masakit minsan ang tingin kaysa salita. Dumating ang barangay captain 2 araw pagkatapos ng PTA meeting. Si Kapitan Ernesto, matandang lalaki na may gray na buhok at mabagal na hakbang, ay hindi nagdala ng dokumento. Nagdala siya ng tubig sa termos at umupo sa sala. Clara, sabi niya, alam mo naman na hindi ko pwedeng pumilit ng wala pang kaso. Alam ko po, Kapitan, ngunit pwede akong makipag-usap sa kanila bilang kapitbahay, bilang may edad. Uminom siya ng tubig. Mainit ang hapon at amoy pawis ang hangin sa sala. Sige po, sabi ni Maria Clara. Hindi niya alam kung ano ang eksakto ang sinabi ni Kapitan Ernesto kina Bernadette at Rolando sa loob ng 1 oras na iyon. Ngunit nang lumabas ang kapitan, may kasamang Rolando na mukha ay pula at Bernadette na hindi nakatingin. 3 araw pagkatapos, nagsimula silang mag-pack. Maliliit na kahon muna. Pagkatapos, malalaki. Si Nico ay nanonood mula sa pintuan ng kanyang kwarto, hawak ang isang libro na hindi naman niya binabasa. Ma, tanong niya ng gabi noong naglalaro ng ilaw ang daan sa labas. Saan sila pupunta? Sa magulang ni Tito Rolando, sa barangay San Isidro. Malayo ba? Hindi naman. Huminto si Maria Clara sa pagtatapos ng kanyang gawa. 2 bayan lang. Nagpatuloy si Nico sa pagtingin sa bintana. Okay, iisang salita, ngunit naintindihan ni Maria Clara ang lahat ng nakapaloob doon. Ang legal na aksyon, ang sibil na kaso na inihanda ng abogado niya sa Lucena, ay hindi mabilis na natapos. Ganoon talaga ang mga kaso. Matagal, walang drama, puno ng papel at petsa. Ngunit ang pangalan ni Rolando ay lumabas sa mga dokumento at iyon lang ang kailangan ng tamang tao para marinig. Ang inaasahang posisyon niya sa lokal na opisina, isang trabaho na 3 buwan na niyang pinag-usapan sa lahat ng kakilala niya, ay hindi na inaalok pa, walang opisyal na dahilan. Walang pahayag, basta hindi na. Iyon ang resulta minsan, hindi eksena. Isang pinto na tahimik na nagsara. 5 araw pagkatapos lumipat sina Bernadette at Rolando, nagsimula ng maglinis si Maria Clara ng kwarto ni Nico. Gusto niyang palakihin ang espasyo, magayos ng ilaw, maglagay ng tamang mesa para sa pag-aaral. Amoy lumang damit at sirang kartolina ang kwarto. Maliksi siyang naglinis, inilagay sa gilid ang mga lumang libro na pang-6 na baitang na at binuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Nag-vibrate ang telepono niya, isang mensahe mula sa numero ni Bernadette. Isang salita lang, sorry. Matagal siyang nakatayo sa gitna ng kwarto. Hawak ang telepono. Narinig niya ang TV ni Nico sa kabilang kwarto, isang cartoon, maingay at masaya. Hindi siya nag-reply. Ibinaba niya ang telepono sa bulsa niya, lumabas, at pumunta sa hardware store sa kanto. Naghanap siya ng bagong ilaw para sa kisame, ang pinakamaliwanag na available. Nagtanong pa siya sa tindera kung alin ang mas matagal mabigo. Dalang-dala niya ito pauwi sa kanyang mga kamay. 3 buwan ang lumipas. Marso na, buwan ng bagong simula. Kahit sa paaralan, kahit sa buhay, ang silid-aralan ni Maria Clara ay mabango ng bagong tsock. Puti ang mga dingding, may mga drawing ng mga bata na nakadikit sa bulletin board. Puso, puno, maliwanag na araw na may mukha. Nakalagay ang pangalan niya sa blackboard sa malinaw na sulat. G. Reyes, grade 4. Mas mababa ang sahod. Alam niya iyon nang tanggapin niya ang alok ni Ginang Perla Domingo. Hindi mo kailangang pag-isipang mabuti, Clara, sabi ni Ginang Perla ng Disyembre pa. Nandito pa rin ang pwesto mo kung gusto mo. Gusto ko, sagot niya. Walang alinlangan. Ngayon, hapon na ng isang Biyernes ng Marso, makulimlim sa labas. Nagsisimula ng kumulo ang langit sa Lucena, ang uri ng ulang alam mo na darating kahit hindi pa bumabagsak.
Sa sulok ng silid-aralan, nakaupo si Nico sa isang maliit na upuan. Ang upuan ng mga bata, kaya medyo masikip siya, tuhod niya halos umaabot sa mesa. Nakatuon siya sa kanyang module, lapis sa kamay, dila niya bahagyang nakalabas, dating gawin niya iyon noong bata pa siya. Alam ni Maria Clara. Nico, pack up na. Umuwi na tayo. 5 minutes pa, ma. Isang problema pa lang. 2. Ano? 2 minuto. Hindi 5. Nag-ingay ang upuan nang dali-daling itiniklop niya ang kanyang module. Lumabas silang dalawa sa pintuan ng paaralan nang magsisimula nang bumagsak ang ulan, mababa, tahimik. Ang uri na pumapasok sa damit bago mo pa man maramdaman. Tumakbo sila papunta sa kalsada, nagpigil ng jeepney patungo sa daungan. Sa loob ng jeepney, amoy siya ng basang tela at diesel, nakaduyan ng isang maliit na bata sa tabi ng driver na natutulog nang walang kibong-kibot. Ma. Tumingin si Nico sa kanyang mga kamay. Hindi ka ba nagsisi na bumalik? Hindi agad sumagot si Maria Clara. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa ulan na nagtatakip sa mga bubong, sa mga ilaw ng daungan na kumikislap sa malayo, sa dagat na gray at mabigat ngunit tahimik. Pagkatapos, ang pinakamalaking pag-aaksaya ng oras ay ang manatili sa lugar na hindi ka na kailangang manatili. Lumingon si Nico sa kanya, medyo nagtaas ng kilay. Sabi mo noon, sa iyong mga estudyante yan, di ba? Ngumiti si Maria Clara. Maliit na ngiti, ang uri na hindi mo pinilit. Oo, at hindi ko ito sinunod noon. Huminto ang jeepney sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba silang dalawa sa ulan. Walang payong, hindi nagmamadali. Tahimik na paglakad mula sa daan hanggang sa pintuan, 10 hakbang lang, ngunit parang matagal. Naramdaman ni Maria Clara ang tubig sa kanyang buhok, sa kanyang balikat, sa kanyang mukha. Sa pintuan, bago sila pumasok, lumingon siya. Sa malayo, ang daungan, ang dagat, ang gray na langit na hindi galit, tahimik lang. 7 taon. Sa loob ng 7 taon, ang daungan ay isang lugar ng pag-alis. Ngayon, ito na lang ang tanawin mula sa kanilang pintuan. Humawak si Nico sa kanyang kamay, hindi mahigpit, hindi dramatiko. Hawak lang, pumasok sila. Nagsara ang pintuan sa likod nila. Mahinahon, tiyak, tulad ng isang pangungusap na sa wakas ay natapos.